Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ngayong araw na to mga kababayan ay nakatanggap si Sara Duterte ng dalawang matitinding dagok. Unahin na natin, ito yung una. Ito pong Anti-Money Laundering Council ay kinumpirma po ang presensya ng kaduda-dudang mga transaksyon. Yan po sa bank accounts na allegedly linked to Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio. So ito pong si AMLAC Chairman Eli Remolona Jr. ay has been directed to submit original or certified true copies of all reports on covered and suspicious transactions involving Duterte and Carpio, along with any related investigation reports and supporting documents prepared by the Council. Kasi mga kababayan, itong mga bangko, nag-report po yan sa AMLAC kapag meron silang nakitang kaduda-dudang transaksyon. Kapag mga kababayan, kapag may pumasok na pera sa'yo, sabihin natin 600,000, 700,000, tatawagan ka pa ng bangko eh. Sasabihin, sir, ma'am, saan po galing yung pera? Bakit may pumasok po sa inyong 600,000, 700, 800, 1 million may higit na pera? Saan po galing yun? Tatanungin ka pa ng bangko. Kasi, protection nila yon para sa sa money laundering. Kaya etong si Sara Duterte at si Manasseh Carpio ay ang dami po nilang questionable transaksyon sa kanilang mga bank accounts. Ito nga po mga kababayan yung total. Kinumpirma ng AMLAC 630 covered transaction reports. Grabe, dami. At 33 suspicious transaction reports. At ito ay link to VP Sara at sa kanyang asawa amounting to 6 billion pesos. Kung napanood nyo kanina mga kababayan yung nangyari po dyan sa House of Representatives, yan po sa Committee on Justice, ito pong 6 billion, ito po yung pumapasok at lumalabas dun sa kanilang mga bank accounts. At ang lalaki po ng mga transaksyon. Sabi ko nga po sa inyo kapag lumampas na ng 500,000, kini-question na nila yan. So, grabe 630 covered transactions at 33 suspicious transaction reports. So, ibig sabihin mga kababayan, sa loob po ng ilang taon, ay na-monitor po ng AMLAC yung mga kahina-hinalang transaksyon dito po sa mga bank account si Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, doon pa lang sa sa salin sablay na eh. Kasi sa ngayon, ang alam ko, ang total asset ni Sara Duterte ayon po doon sa kanyang salin ay 88 million. Pero kung pagbabasihan mo yung report ng AMLAC mga kababayan, grabe. 6 billion pesos yung lumabas-pasok doon sa kanilang mga accounts. At kung i-compute mo yung pumasok versus doon sa lumabas, mas lamang po yung pumasok. So ibig sabihin may natitira pang pera na hawak nila o kaya nasa bangko. Kasi mga kababayan, 2 billion mahigit ang perang natira kasi may yung positive yung papasok, negative yung palabas. So may natirang 2 billion. Ang dineclare lang ni Sara Duterte sa kanyang salin ay 88 million. Nasa na yung may higit 2 bilyong piso. Hindi dineclare? Ito mga kababayan, basahin lang natin yung detalye. Kahit saglit lang. Ito mga kababayan, 6.7 billion suspicious covered transactions. Ayan, ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Sa loob ng 2 dekada, mga kababayan. Ito pong AMLAC, kasama po ang ilang mga ahensya at mga personalidad ay umattend po dyan sa House Committee on Justice.
sinagot po ang clarificatory questions regarding Duterte's alleged unexplained wealth, which is among the accusations related to the impeachment case. So itong panel po, sinabi na itong AMLAC na mag-produce ng reports sa allegedly bank accounts o shady bank transactions involving Duterte and Carpio from 2006 to 2025. Ayun po yung nangyari kanina. At nagsubmit po itong AMLAC at sinabit po nila yung mga total number of suspicious transaction reports, STRs, at covert transactions reports, CTRs, under Duterte and Carpio during the said period from 2006 to 2025, as well as the total involved amount involved in the transactions. Ito mga kababayan yung yung mga numero mga kababayan. Kay Sara Duterte, may 313 na covert transactions. At kay Carpio, 317 covert transactions, kaya ang total po 630. Ang number naman ng STRs. Ano yung STRs? Suspicious transaction reports. Okay, 17 kay Sara, 16 kay Carpio. Kaya naging 33. Ang total amount na involved mga kababayan kay Sara Duterte ay 3,772,760,972.48. Kay Manasseh Carpio naman ay 2,998,466,740.47. So ang total po 6.7 billion. Inflow. Yung total amount ng inflow, yung pumasok po, mga kababayan yung pumasok. Pumasok po sa account ng dalawa, ang total po ay 4,425,443,794.69. Outflow, yung lumabas, ang total po 1,554,681,310.82. Kaya meron pang undetermined inflow and outflow transactions na nagkakahalaga ng 791 million. Tama ba? Labo na mata ko. 791,102,607. So ito mga kababayan kung titingnan ninyo, yung inflow pumasok, less po yung lumabas, ng 4.4 billion, 1.5. So merong lalabas diyan na na 2.9 billion pesos. Ayun po yung yung kasi di ba? Positive, babawas mo yung negative. So yung positive ay yung may iwan doon sa bank account. So may 2.9 billion sa bank account. Akala ko ba 88 million lang ang nasa salin ni Sara Duterte. Hindi pa kasama dyan yung 791 million na undetermined. Dahil hindi nila makita kung ano ba ang transaction, inflow ba o outflow. At dun sa hearing kanina ay na-reveal po na itong si Duterte ay hindi po nag-declare ng cash at bank deposit sa kanyang salin from 2019 to 2021. Yung huling mga panahon, huling taon ng pagiging mayor ng Davao. Although, dineclare naman niya yun dati. Doon din sa dokumento na yon ay hindi dinisclose si Sara Duterte ang kanyang cash and bank deposits doon sa kanyang salin from 2022 to 2024 during the first years na siya ay vice presidente. At doon sa kanyang salin naman, sa kanyang net worth, ang kanyang statements of assets and liabilities grew from 725 million hanggang 88.51 million hanggang 2024. So, ang laki 7 million lang nung 2007, naging 88 million nung 2024. Kaya nga mga kababayan, tinatanong ng taong bayan, saan na yung yung 2.8 billion na pumasok at hindi na lumabas dun sa bank accounts nung dalawa? Nako. Ayan po yung yung tanong ng taong bayan.
So ayan po yung tutuloy pa to sa susunod na na hearing ng House Committee on Justice at mukhang meron probable cause. Napakalinaw na mga kababayan na may probable cause. At ngayon pa lang nakikita ko na talagang ito pong impeachment proceedings na ito ay aakyat po sa Senado. Ewan ko lang kung ano mangyari sa Senado, pero dito pa lang sa House of Representatives, sa Committee on Justice, kita na natin itong mga grounds para ma-impeach itong si Sara Duterte. At dagdag pa na ito yung kay Trillanes. Nako, ang dami rin nga binulgar ni former Senator Sentry Trillanes kanina dyan sa Committee on Justice. At ito pa, yung pangalawang dagok na inabot ni Sara Duterte. Dalawa po yan eh. Nako, ito naman yung update sa kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ano nangyari dito? Ang ruling po ng ICC tungkol po sa jurisdiction kay Duterte ay na-finalize na po. The International Criminal Court says its appeals chamber ruling upholding jurisdiction over former President Rodrigo Duterte is final and no longer subject to appeal by the defense. Aray ko po. So ang ibig sabihin nito, hindi na talaga makakauwi itong si Rodrigo Duterte hanggat hindi natatapos yung hearing, yung proceedings. Kasi pinagtibay na ng ICC na meron silang jurisdiction dito sa kay former President Rodrigo Duterte. At kung meron mang appeal ay hindi na po pwede. So nireject po ng appeals chamber by majority itong challenge ng kampo ng Duterte at firm court authority to hear the case. So meaning tutuloy-tuloy po ang proceedings. At itong mga judges is set to determine whether the charges will be confirmed and the case will move to trial. So yan mga kababayan. So magkakaroon na ng trial, wala na yung tanong-tanong, wala kayong jurisdiction kay dating Pangulong Duterte. Yan, final na po ang decision ng ICC. Meron kaming jurisdiction at itutuloy natin ang trial. Dito po sa crime against humanity na ay ginawa ang Duterte administration. So dalawa yun mga kababayan. Unang-una, daming nakitang mga suspicious transactions at bakit hindi mo dineclare yung iba mong kayamanan sa iyong salin. At pangalawa, ito, mukhang hindi na makakabalik si Pangulong si former President Duterte hanggat hindi natatapos itong trial. So yun po yung dalawang dagok na inabot ni Sara Duterte. Kaya naman, ito na siya. Ayan. Babiyahe na po siya pa-abroad. Nag-request pala si Sara Duterte ng biyahe palabas ng bansa simula April 23 hanggang May 15, 2026. At siya po ay pinayagan, nabigyan po ng Travel Authority ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Saan pupunta? Pupunta siya sa the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland. Sana all. So, ang dami niyang pupuntahan. Anong gagawin mo dyan? Dududa na naman kami. Nakakapangduda na naman eh. Anong gagawin mo dyan sa mga bansa na yan? Vice President Sara Duterte, anong gagawin mo dyan? Nandiyan ba yung alam mo na, nandiyan ba? Nahati-hati na ba? Anak ng teteng, Anong gagawin mo dyan sa mga bansa na yan? Sa loob ng 15 plus 7 days, so 22 days, anong gagawin mo dyan sa mga bansa na yan? Bakasyon ba talaga? Bakasyon ba talaga? O aasikasuhin mo yung mga yung mga lamnadis?
Nako. Hindi na pinag-usapan dito yung naglalakwatsa, dead ma lang sa hearing, hindi na. Ang tanong dito, ano ang gagawin mo dyan sa mga bansa na yan? Pagkatapos magkabukuhan dyan po sa sa Committee on Justice. Ang dami nyo palang yayamanin. Yayamanin pala kayo. Yung sinabi ni Trillanes na tumanggap ng kapirahan etong mga Duterte, hindi lang si Digong, Sara Duterte, Paulo Duterte, Baste Duterte, pati si Hanilet Abansenya, pati si Kito Duterte, tumanggap daw. Di umano, base dun sa pero kinumpirma ng AMLAC yung sinasabi ni Antonio Trillanes. Sabi nga niya, for 10 years, etong sinasabi ko, na sinasabi ng mga DDS, puro invento, nakumpirma ng AMLAC na totoo. Na tumanggap sila ng milyon-milyones galing kay doon sa mga lords. Di ba? Sa unang video ko nga, sabi ko magkano? 53 million natanggap ni Hanilet at ni Kitty Duterte. Grabe, mga kababayan, grabing mga masyadong sa pera. Grabe. So, ayan ang tanong. Anong gagawin mo dyan sa mga bansa na yan? Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, United Kingdom, at Northern Ireland. Anong gagawin mo dyan? Tingin ko, di ka naman babakasyon dyan Mabibiting ka sa bakasyon dyan kasi panay biyahe ka dyan. Baka diretso na dun sa suspicious transactions, covered transactions. Nako. So, ayan lang po muna ang ating update. 2 dago kinabot ni Sara Duterte. Nagkabukuhan, nabuko sila na meron pala silang mga hidden wealth na hindi nila dineclare sa kanilang salin. Sa kanilang mag-asawa, si Mans Carpio at si Sara Duterte. At pangalawang dagok ay itong si Duterte, si Digong Duterte ay under jurisdiction ng ICC. So tuloy-tuloy ang trial, hindi na pwedeng umapila pa itong company Duterte at mukhang malabo na makauwi. Hanggat siguro hindi natatapos itong hearing at kung naabsuelto, di makakauwi. Pero kapag guilty, wala na, dire-diretso kulong na. Babay na. So ayan po mga kababayan, kaya naman grabe ilang bansa yung iikutin, 22 days. Sana all. Hindi, ang tanong lang dyan, anong gagawin mo dyan? Anong gagawin mo dyan sa mga bansa na yan? Ayun lang naman tanong namin. Okay, so ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.